Magandang gabi mga bossing, at ngayon nga guys, ito ang ibablog natin ngayon. Itong pinaparaffle natin na 4G63 na owner type Jeep. So ngayon nga guys, nilabas ko siya para matesting ko din kasi nung huling nagamit namin to, galing pa to Gen 3, tapos iniwi namin dito sa Lipa City, so okay naman siya. So ang nangyari lang pala nung huling huling biyahe namin is na lang yung sa fuse lang siya. So napalitan na namin, so wala nang problema to. Kasi yung fuse lang naman talagang maliit lang siya, pero mahalaga yon, pero okay na siya. So sabi ko nga mga bossing, ito pinaparaffle natin. So ipaparaffle natin to sa May 1. Ayan, at salamat nga pala mga bossing sa lahat na sumali sa raffle natin. So yun ay 300 slots, 2,500 per slot. Ang dami nga nagsasabi na ang mahal-mahal daw ng OTJ na to. Kasi kung hindi nyo alam mga bossing, yan, sa mga siguro makaintindi lang nito is talagang mga marunong sa sasakyan. At alam nila yung value nito. Yan. So itsura pa lang ng owner na to mga boss. So itsura talagang owner lang talaga siya. Hindi mo siya parang hindi mo siya makikitaan ng ano bang meron dito. Yan. So ano nga bang meron? Yan, ito, tingnan mo. Wow! Ayan. So nakaano tayo dito, Mitsubishi Dock. Yan. So 4G63. So based on my research mga boss, ang 4G63 galing siya sa Eclipse at sa Evo, kung di ako nagkakamali kasi ginugol ko na yan. Tapos ito pa nga pala mga bossing, ito talaga na vlog ko na siya dati pa. Sa mga hindi pa nga pala nakakapanood noon, yan, ito, panoorin nyo na yan sa YouTube ko din. At dati nga mga boss, to ang gulong nito, pudpud to, pero pinalitan ko siya ng bago. Pinalitan ko siya ng Nankang ES1, brand new yung lahat mga boss. At makikita nyo nga dyan, ayan, hindi ko na tinanggal. Kasi baka mamaya sabihin nyo, emi na naman ako. Ayan o. Ayan, brand new yan mga boss. Ayan. Tapos, ang kagandahan pa nga pala sa owner na to, diba kadalasan nakikita nyo sa owner is nakamolye. Yung pangunahan nito mga boss, ayan o. Naka Gemini suspension na siya. Kompleto yan. Meron din yung stabilizer. Yan, yung kulay puti na yan. So ito yung bumper natin, wala tayo ditong fog light. Yan, bumper lang talaga. Tapos yung bumper niya guys, mahaba. Yan, sa mga nanalo nga, kung gusto mong paiklian, pwede pang paiklian yan. So dito talaga yung mga buo namin dito namin hinahati sa mga ganito. Yan, kasi ito sobrang haba. Yan, kadalasan, yung mga ganitong build, sa Cavite ko nakikita yung mga mahabang ganyan. Yan, so dito naman tayo banda. Baka may magreklamo na naman. Ito walang side mirror. So meron yan guys, nabilhan ko na siya ng bagong side mirror kasi yung side mirror nito dati, nasira. Nasira dun sa dating may-ari. Yan. At ito nga pala guys ang ating roll bar. Yan, kung mapapansin nyo nga, wala siyang bakal dito. Kasi ito talaga mga bossing, binuo ito. Pang talaga to, pantambay-tambay lang, gagamitin mo lang tuwing gabi para magkape. Yun, hindi siya talaga ginawa na pang daily talaga. Kasi tingnan naman yung makina kanina, di ba? Yung makina niya is 4G63. Sa mahal ng gas ngayon, siguro hindi ka na magde-daily gamitin ng ganito kasi medyo malakas talaga to. Hindi pala medyo, malakas talaga. Tapos ito naman ay may trapal. So meron siyang kabitan dito, ayan. Ito. Yan, kung makikita mo, meron siyang kabitan ng mga botones. Yan, para yan sa ating trapal. At meron pa nga pala siyang extra na ganito. Yan. Pangdagdag design lang sa likod. Kasi kung mapapansin nyo nga, kung wala siyang ganito, talagang wala kayong makikita dito sa likod. Ito lang empty talaga. Yan, tapos naka tailgate, LED na, yan, brake lights, yan. Kompleto to mga boss, signal light, brake light, yan. Tapos ito nga pala guys yung ating sa fuel. Ito lang, masyadong mahigpit. Yan, ito yung fuel natin mga boss. So kakaiba. Siguro ngayon ka lang nakakita ng ganito. Ayan o. Diikot. Yan. Yan, basa pa. At yun nga, naibalik ko na mga boss. Medyo nahirapan lang konti kasi iniikot-ikot siya. Yan. So ito nga pala mga boss ay pure stainless. So sa mga nakakaintindi rin, kung alam nyo talaga ang value ng stainless, talagang nagmahal na nga ngayon ang stainless. At syempre guys, kapag papabuo kayo ng owner, pure stainless yan lahat. Yung body, buong body yan stainless. So syempre kasama dyan yung labor, babayaran natin yung mga nagbuo dyan. Yan, sa lahat ng kakalikot, papabuli pa. Yan. Tapos ito pa nga pala mga boss, yung kanyang mugs. Yan. Ito, pinabuli ko rin yan. Tapos pinapintura ko yan, yung mugs. Yun nga, pinalitan natin ng gulong din. Lahat yan, gulong bago.
Tapos sa interior, yan, nakarekaro tayo dito na leather. So nilagyan ko siya ng cling wrap kasi baka makalmot ng pusa. Tapos naka-momo tayo dito na steering wheel na prototipo. At naka-quick release na rin yan mga boss. Yan. Tapos yung mga gauges nga niya guys, kompleto, may RPM, may volts, may oil pressure at syempre sa water. Yan ang mga mahalaga. Yan yung mga basic na nilalagay na gauges sa sakyan. Yan. Tapos ito yung ating ito. Yan, cambio. Cambio king. Then dito natatanggal. Tapos meron din siya dong sa fuel gauge. Yan. Ito pa pala mga boss, meron siyang handbrake. May handbrake siya. Kaso nga lang yung kanyang cable is putol. So wala kaming makita na cable kasi talagang mahirap talagang humanap ng cable ng OTJ. Kaya kung mapapansin nyo nga, madaming owner ang bibihira magkabit ng handbrake. Yon. Isa pa yun. Tapos ito, nakatakata seatbelt nga pala. Yan, bago rin yan. Tapos, ano pa bang meron dito sa owner natin? Yan, yun lang. Ayan, ito, LED headlights. Ayan. Ito, signal light. Yan. So yun mga bossing, so good luck nga pala sa lahat ng kasali sa raffle natin. At nung huling raffle nga natin mga bossing, ang nanalo na owner ay slot number 143. Yun, napakaswerte nga nun. So hindi kami nakapag-vlog ng ayos noon kasi nahihiya yung may-ari. Sana sa sunod naman nanalo na ito, kahit papaano mag-vlog tayo, kahit yung konting usapan lang na paano kayo tumaya, tapos anong naisip nyo, ba't kayo sumali sa raffle, yun. So natutuwa nga din pala ako mga bossing kasi ang dami rin nagko-comment na buti na lang daw nagpa-raffle tayo ng mga ganito kasi marami daw tayo nabibigyan ng chance na syempre mahal nga naman ng owner kasi sa tunay yung mga pabuild sa amin ng mga naka 4AG 650,000. So depende pa yon sa mga specifications kaya namahal ang owner. Kasi kaya siya namahal din, una sa lahat, binubuo siya. O yun nga, hindi din lahat na nagbebenta ng owner is lahat is assemble. Syempre meron diyan mga buy and sell. So iba yung presyo namin sa buy and sell at sa kagaya namin na nag-assemble ng owner kaya mataas talaga yung sa amin. Hindi nila kayang pantayan yung sa mga mag-assemble. Pero hindi ko sinasabi yon na magaling kami, pero ang sinasabi ko lang is gusto ko i-relate yung bentahan na resell, kumbaga resell sa talagang nag-assemble. Para sa kaalaman nga pala ng lahat, ang nag-build nito, yun ang owner type jeep na to, ay si Edward Ignacio Olivares at si Suwan Singh. Sure ako sa mga OTJ lovers diyan, kilala niyo yung dalawang nabanggit ko na si Edward Ignacio Olivares at si Suwan Singh. Yan, sila nagbuo nitong owner na to. So, hindi ko na kailangan pa na specific kung ano yung nagawa nila, pero ito talaga yung outcome na ginawa nilang dalawa. Yan. Siyempre, nabanggit ko lang yun mga boss kasi siyempre gusto kong bigyan ng credit yung gumawa nito. Siyempre, para din sa community, para alam nyo rin kung sino talaga yung nagbuo. Baka kasi akalain nyo, Team Garute nagbuo nito, pero hindi. Yan. So, kinuha ko lang talaga tong unit na to para iparaffle natin. At sa mga nagsasabi nga pala dyan guys na malaki daw yung tubo ko dito, nako, kung alam nyo lang mga boss. At sa mga nakakaalam nga din pala na yung talagang kaya nagbubuo, yung pabuo talaga ng gantong makina na 4G63, pure stainless, mga naka-accessories, yan, maintindihan nyo ang presyo nito. So yun lang mga boss, so dito nga tatapusin ng vlog natin dito sa 4G63 na owner type Jeep. Ulitin ko lang, good luck sa lahat ng kasali dito, yun lang. So maraming salamat sa panonood. Huwag nyo kakalimutan mag-like, comment, share, and subscribe. Yun lang mga boss. Peace out.